Clocks and nights. Hello guys, good evening guys. Good evening guys, good evening. Guys, good evening guys. Good evening guys, good evening. Share nyo yung live guys. Maaga tayo ngayon guys para maaga matapos. Feel ko ganito na lang oras yung live ko palagi, 7:30 mag-i-start. Para mas maaga din matapos guys eh. No guys, para mas maaga matapos no. Feel ko mas maganda ganito para mas maaga din matatapos. Thank you guys sa mga nag-share guys. Thank you. Sa mga nagpa-follow, thank you din guys. Ilang items guys? 60 items tayo palagi. 60 items tayo everyday guys. Patatas na hilaw nag-share. Thank you patatas na hilaw. Thank you tol. Thank you patatas na hilaw. Dala ng pangalan mo tol. Kabit ni White Rabbit. Bawal. Hello, Charm. Hello, Tol. What's up, Tol? Kuya Arks. Guys, bata pa ako, guys, ha? Guys, number 1 na tayo. Madami na kayo, eh. Baka malis ba kayo? Wag na kayo malis. Number 1 na agad tayo. Okay, so number 1. Number 1 tayo, ha? The average of 15 numbers is 52 daw. Okay, yung average daw ng 15 numbers natin is 52. So, kailangan nating makuha yung total. Gagawin natin para makuha yung total is ganito lang. Total number of items multiplied by their average. Ayan lang. Eto, pag pinag-multiply mo to, it would become 780, di ba? Okay? Pag kailangan nating ipag-multiply itong total number of items by their average para makuha natin yung total. Okay? 15 multiplied by 52, it would become 780. Take note, yung 780 is total ng 15 items. Tapos, if tatlong numbers, totaling 180 are removed daw, so meaning magtatanggal tayo ng tatlo. Yung 15 numbers, magiging 12 numbers na lang siya. Pero dito, ima-minus natin yung 180. Bakit 180 mina-minus? Kasi nga, yun yung value ng tatlong number na tinanggal natin. Okay? It would become 600 na lang. Ngayon, ang gagawin natin dito para makuha yung average is, yung difference nila na 600, i-divide natin by 12 numbers. Okay? 60 divided by 12 is 5. 5 times 12 is 60. So, 0 na tayo dyan. Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang dito. Okay, letter E tayo sa number 1. Letter E. Hello, Ben Clyde. Take note, guys. Naging 12 na lang yung numbers natin kasi nga, nagtanggal tayo ng 3 numbers. Yan o. 3 numbers are removed. Yan o. 3 numbers are removed. Kita nyo yun, guys. 3 numbers are removed. Kaya yung 15, tinanggalan natin ng tatlong numbers, naging 12 na lang yan siya. Okay? Yung 180, yun yung value ng 3 numbers na tinanggal. Ito siya, di ba? Tapos, yung 780, total lang ng 15 numbers with an average of 52. So, 15 times 52 is 780 minus 180, matitira 600. Para makuha natin yung average na bago, 600 lang, i-divide natin sa 12 na lang na numbers. Kasi nga nagbawas tayo, di ba? Ayun lang yan, guys. Number 2 naman tayo, guys. Okay, sa number 2. Oh guys, kaka-start ko pa lang. What is the value of 240 divided by 6 multiplied by 4 minus 1 squared minus 1 minus 12? Okay, ito kasi yan guys. Okay? PEMDAS tayo, di ba? Sa PEMDAS, pinakamataas si parenthesis. Susunod, si exponents. Pangatlo is multiplication at saka division. Okay, multiplication at saka division. Hindi mas mataas si multiplication, mali yun, okay? Hindi mas mataas si multiplication kay division. Okay? Ang mauuna dyan is yung mas mataas, which is from left, papuntang right tayo dito. Okay? Ngayon, yung pang-apat naman natin, yung pinakahuli is addition at saka subtraction. Take note, they are equal ulit. Depende na lang kung anong mauuna, from left, papuntang right tayo.
Okay? Dito guys, isi-simplify muna natin to para hindi tayo malito. Magiging 240 divided by 6 multiplied by 3 squared minus 12. Okay? Dito, nauna si division kay multiplication. Kaya, ang gagawin lang natin dito is, we need to divide first. Kasi nga, from left to right tayo, di ba? Kung ano yung mauna from left, papuntang right, yun yung uunahin natin. Kaya, 240 divided by 6, it is 40. Multiplied by 3 squared, magiging 9, minus 12. 40 times 9, it would become 360, minus 12, it would become 348 tayo. So, ang final answer natin would be letter E. 348 tayo, guys. Okay? Eto, guys. Ganun lang kadali, guys, ha? PEMDAS or BODMAS, pwede dito. Parehas lang naman. Parehas lang naman, guys. Okay, take note, ha? Yung PEMDAS, GEMDAS, BODMAS. Pare-parehas lang yung value yan, guys, ha? PEMDAS, GEMDAS, tsaka BODMAS. Walang mas mataas, guys. Yung pag-pronounce lang yung naiiba or spelling. Spelling lang naiiba dyan. Okay, sa number 3. Naku po, tatlong person na to. 3-person work problem tayo, guys, sa number 3. Okay, si A daw, natatapos niya within 8 days. Si B, natatapos niya within 12 days. Tapos si C, natatapos niya within 24 days. Anong gagawin natin dito? Ang gagawin natin, pag tatlo yung tao na nagtatrabaho, kailangan nating ilong method. Galing ni Rick sa 4 days daw. Lupit to talaga, tol. Okay, wala tong shortcut, guys. Okay, walang shortcut pag tatlong pataas na tao yung nagtatrabaho. Gagawin nating fractions na lahat. Okay, magiging 1 over 8, syempre, plus 1 over 12, plus 1 over 24. Okay, guys? Lagyan nyo lang ng 1 over lahat yan, di ba yung 8? Ginawa ko ng 1 over 8. Yung B, ginawa ko ng 1 over 12. Tapos yung C, 1 over 24. Ganun lang naman ginawa ko, guys. Tapos, hanapin natin yung LCD nila. Ang LCD ng 8, 12 at saka 24 is 24, tama? Ayun yung LCD natin. Tapos, ang gagawin nating process dito, eto, i-divide natin dito. 24 divided by 8, tapos i-multiply mo yung sagot sa 1. Okay? 24 divided by 8 is 3, times 1 is 3. Plus, 24 divided by 12 is 2, times 1 is 2. Plus, 24 divided by 24 is 1, times 1 is 1. So, 3 plus 2 plus 1 is 6 all over 24. Eto guys, ang gagawin lang natin dito is, ire-reciprocal nyo lang to guys. Okay, ire-reciprocal nyo lang. Yung nasa baba, itataas mo. Yung nasa taas, ibababa mo. Reciprocal lang gagawin natin dito guys. So, magiging 24 all over 6 siya. 24 all over 6 is the same as 4. Kasi 24 divided by 6 is 4. So, 4 days nilang matatapos ng tatlo. Take note guys, gumagana lang yung shortcut natin na product over sum or product over difference pag dalawa lang yung nagtatrabaho. Hindi siya applicable pag tatlo guys. Long method tayo. Number 4 naman tayo guys. Madali lang naman to. Sa number 4, A is to B is 4 is to 9, di ba? Tapos, B is to C is 3 is to 5. Eto guys, A is to B is 4 is to 9. B is to C is 3 is to 5. Ano magiging sagot natin? Ano magiging sagot natin, guys? Take note, guys, pag ganito, kukunin mo yung common na dalawa. Okay, kukunin mo muna yung common, guys. Eto, tapos eto yung common. May B1 tayo, at saka B2. Yung B1 natin is 9. Yung B2 natin is 3. Tapos, kukunin mo yung least common multiple nila. Okay? Least common multiple ng 3 at saka 9 is 9, di ba? Okay. Anong i-multiply mo sa 9 para maging 9? Di ba 1? Anong i-multiply mo sa 3 para maging 9? Di ba 3? Tapos,
kung anong minultiply mo sa partner niya, ayun din yung multiply mo dito. Take note, sa 9, ang minultiply natin is 1, di ba? Di ba? Ngayon, yung 4, imumultiply na natin dyan is 1, di ba? So, 4 multiplied by 1, tapos sa 3, ang minultiply natin is 3. Kaya yung 5, imumultiply din natin siya sa 3. So, 5 multiplied by 3. 4 multiplied by 1 is 4. 5 multiplied by 3 is 15. So, magiging sagot natin is letter C. 4 is to 15. So, letter C tayo dito. Okay? Kung ano yung minultiply mo sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo dito. Kung ano yung minultiply mo dito, which is ito, imumultiply mo din dito sa partner niya. So, 4 times 1, 4 siya. Tapos, 5 times 3, 15 siya. Yung 9 dito, guys, is the least common multiple ng dalawang to. Okay, least common multiple ng 9 at saka 3 is 9. Yun lang. Okay, guys, cube root ng 24389. Ano yung cube root niyan, guys? Anong cube root na ito, guys? Cube root of 24389. Ayan ang cube root niya. Cube root, guys, ito 29. Kasi 29 times 29 times 29 is equal to 24389. Okay, pag may choices, madali lang. Guys, madali lang kumuha pag may choices. Kunin nyo lang yung last numbers. Last numbers lang tayo. Thank you, Ella. Kunin nyo yung last numbers, guys. Diba? 7, 8, 9, 0, at saka 1. Ayun, guys, oh. 7, 8, 9, 0, at saka 1. Ngayon, imumultiply mo lang siya. 7 times 7 times 7, 8 times 8 times 8, 9 times 9 times 9, 0 times 0 times 0, tsaka 1 times 1 times 1. 1 times 1 times 1 is 1. 0 times 0 times 0 is 0. Ito is 729. Ito is 512. Ito is 343. 3. Yan. Tapos, compare nyo lang last digit, guys. Last digit na ito is 9, tapos last digit na ito is 9. Kaya, yun na yung magiging sagot natin. Yung may 9 na. So, ito, letter C. I-cube nyo lang. Hello, JD Vince. I-cube nyo lang, guys, yung mga last numbers. You know, kinube ko lang yung last numbers. 7, eto siya. 8, eto siya. 9, eto siya. 0, eto. 1, eto. Yan lang. Ganun lang naman kadali, guys. Tapos, kung ano yung parehas yung last number dito, sa last number sa given, na yun na yung magiging sagot. Oh, guys, pwede yun sa lahat ng numbers, basta cube root. Basta perfect cube, guys, ha. Basta perfect na cube. Okay, sa number 6 tayo. Anong sagot natin sa number 6? A number increases by 20% daw. Tapos, nag-decrease siya ng 15%. Pag 5% yung sagot mo dyan, mali na agad yan. Okay? Pag 5% yung sagot mo dyan, mali na agad tayo dyan. Kasi ang solution natin, hindi pwedeng ganito. Okay? Mali yan. Mali. Paano yan, tol? Paano kaya yan, tol? Pag ganyan, tol, kukuha tayo ng n. Ang n natin would become 100 palagi. Take note, pag percentages tayo, tas walang given na number, ang n natin palagi is 100. Okay? N palagi natin is 100. Tapos, yung n down natin na 100 is tataas by 20%. So, kukunin mo yung 20% ng 100. 100 multiplied by 0.2, it would become 20. Tapos, since increase tol, idadagdag mo lang siya. 100 plus 20 is equal to 120. O, pwede pala yung 5% na sagot. Ay, hindi pala. Hindi pala pwede. Or tama. Ay, hindi. Tama. Tapos, yung 120 na to, take note, ito yung value niya na na-increase ng 20%. Okay, saan kinuha yung 0.2? 20% is equal to 0.2. Yung 120 na yan, bababa daw siya ng 15%. Okay? So, 120 multiplied by 0.15, it would become 18.00. Since decrease siya, magma-minus lang tayo. Yung 120 na value natin na tumaas, ibabawas natin yung 18 na i-decrease niya. So, it would become 102. I-compare nyo na lang, guys. Di ba nagsimula tayo sa 100? Tapos, naging 102. Meaning nun,
tumaas ng 2% yung value natin. So, sagot natin is letter B. Okay, hindi pwede yung sagot nyo na, ima-minus nyo lang to. Mali kapag yun. Mali kasi yun, guys. Thank you, tol. I passed last August. Welcome, tol. Take note, guys, ha. Pag percentage tapos walang given na number, pwede nyo gamitin yung 100 na 100. Bakit sa pag-multiply ng 0.15 yung 120? Kasi nga, guys, di ba, yung 120 is value na nabago. Tumaas na kasi ng 20%. Kaya ito yung ginamit natin. Thank you, Kel. Thank you, tol. Okay, number 7 tayo. Wait lang, di-discuss ko lang saglit yung formula natin. Sa speed kasi, guys, may dalawa tayong formula. May formula 1, tapos formula 2. Ang formula 1 is meters per second to kilometers per hour. Okay, ang formula 2 naman is kilometers per hour papunta sa meters per second. Okay, pag meters per second to kilometers per hour, imumultiply mo lang yung value by 3.6. Okay, mamaya natin itatalakayin kung saan ako yung 3.6. Okay? Tapos, pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo yung value by 3.6. Tol, saan nakukuha yung 3.6? Take note, tol, sa isang oras, meron tayong 3,600 seconds. Sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, 3,600 divided by 1,000, it would become, ayan. Pero guys, take note ha, ito yung gagamitin natin yung formula dito. Formula 2. Kaya pakitandaan yung formula 2, guys. Kailangan kasi nating mag-convert sa next question from kilometers per hour to meters per second. Okay? So, let's check. Dito, nawawala si distance. Bakit alam ko na distance agad? Kasi nga, how far yung tinatanong. Pag how far, automatically distance yan. Okay? Distance is equal to speed multiplied by time. Ang speed natin is 108 kilometers per hour. Take note, guys, kailangan natin siyang gawing meters per second. Bakit nga ba kailangan? Kasi nga, pansin nyo sa choices, guys, meters yung units, tapos seconds yung time natin. So, kailangan nating maging meters per second yan. Thank you, Fariza. Take note, guys, pag nagko-convert tayo ng kilometers per hour to meters per second, we need to divide the value by 3.6. Okay? Eto, magiging nasa loob. Yung 3.6 natin, nasa labas. Since may isang decimal place dito, imumove nyo lang siya pa right. Isang decimal place din dito, imumove nyo din siya pa right. Tapos mag-add kayo na 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan siya. Yung 0 dito na hindi nagamit, kokopyahin nyo lang sa taas. So, it would become 30 meters per second. Okay? 30 meters per second siya. So, may speed na tayo at saka may time na tayo. Makukuha natin yung distance by multiplying them together. Okay? 30 meters per second multiplied by 50 seconds, it would become 1,500 meters. Maka-cancel out kasi yung seconds din, guys. Matitira si meters. So, sagot natin would become letter D. Tama kayo, guys, sa mga sumagot ng letter D, guys. Ang lulupit nyo, guys, ha. Wow. Inom lang ako saglit, guys. Sobrang dry ng lalamunan ko, guys. Dry ng lalamunan ko, guys. Saglit lang, ha. Aray. Tuntong pa ako sa computer. Okay. Sa number 8 naman tayo, guys. Take note. The sum of 4 consecutive even integers tayo. So, 4 na numbers tayo, di ba? 4 na numbers na magkakasunod pero even. Ililista ko muna, guys, ha. 1, 2, 3, at saka 4. Okay, guys. Sa 1 to 4, asan yung gitna dyan, guys? Tanungin ko nga kayo, nasan yung gitna dito? Nasan yung gitna from 1 to 4? Di ba 4 na numbers? Nasan yung gitna natin dito? Hindi, guys. Wala muna to. Dito muna yung tanong ko. Nasan yung gitna sa 4 na numbers na to? 2 and 3, tama si Rich. Okay, tama. So, alam na natin, ito yung gitna.
2 and 3 ang gitna. Magagamit kasi natin yan dito. So, yung sum nila is 164, di ba? I-divide mo siya by 4 numbers. Kasi nga, 4 consecutive even numbers. Ito yung total divided by 4 numbers. It would become 41. Take note, yung 41 natin is not an even number. Kasi to, odd. Okay? Median natin to, or gitna. So, sa number 2, sa second number natin, kukunin natin yung even number before 41, which is 40, di ba? Tapos, sa number 3 naman, even number after 41, which is 42, di ba? So, alam na natin, may 38 tayo dito, tapos 44 dito. Take note guys, puro even yung nilagay natin kasi nga, sinasabi sa question na even number sila. So, ano yung largest dito? Pinakamalaking even number sa set natin. Syempre, it is 44. So, letter C na magiging sagot natin agad. Okay? Bakit hindi natin kinuha yung 41? Take note, ito yung median. Or, pinaggitnaan siya ng 2 at saka 3. Ito siya, yung gitna. Yung gitna ng 2 at saka 3 is 41. So, kukunin mo dito yung 40, tapos kukunin mo dito yung 42. Okay, number 9 naman tayo. Ito kailangan ng common sense dito, guys. Ito, guys, yung sabi. A bus leaves a station traveling 60 kilometers per hour. Tapos, 2 hours later, another bus leaves the station at 80 kilometers per hour. Gaano daw katagal bago makahabol si bus B kay bus A? Okay, ganito lang naman yung solution dyan, guys. Take note, ito yung speed natin, tapos ito yung time natin. Okay? Speed at saka time. Speed at saka time, ha? 2 hours. Yan, 2 hours. So, speed natin 60, i-multiply natin siya sa oras na 2. 60 multiplied by 2 is 120. Ngayon, ang gagawin naman natin dito is, yung speed ni bus B, which is 80, ibabawas natin yung speed ni bus A, which is 60. It would become 20. Ngayon, yung 120 na distance, i-divide natin by their difference of speed, which is 20. So, maka-cancel out na yung zeros. 12 divided by 2 is 6. So, 6 hours bago makakaabot si bus B kay bus A. 6 hours. Letter C tayo dito, guys. Take note, yung 60 na speed, minultiply natin sa time na 2 hours. Ito siya. Ito yung speed, ito yung time natin. Okay? 60 is the speed, 2 is the time. Tapos, ito yung speed ni bus B sa speed ni bus A. 80 minus 60 is ito yung difference of speed. Okay? Difference of speed. Tapos, total distance natin, which is 120 divided by speed, difference of speed, makuha natin yung oras. Kung gaano katagal makakahabol. Okay? Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo, guys, tapos double tap nyo. Hindi po ba 5? Hindi, guys. Sorry, guys, pero hindi. 6 hours lang, guys. Guys, sa mga na-late tapos gusto matuto ng math, you can watch here, guys, replays sa Red App. Guys, sa Red App, pwede nyo mapanood yung replays na every live natin. Okay, every live natin, guys, pinapost ko sa YT yung replay. Pwede kayo manood, guys, dito. Okay? Sa mga nagra-rush na pagre-review sa civil service exam, pwede dito. Madami akong reviewers dito, guys. Unlimited videos yan, guys. Ilang items? 60 items lang tayo, tol. Okay na, next na tayo, guys. Thank you, Nick07. Dito, guys, kailangan muna nating simplify yung nasa loob ng parenthesis. Okay? 225 divided by 15 is syempre 15. Raised to 2 minus 4 multiplied by 8. 15 raised to 2 is 225 minus 4 raised to 8, ay 4 multiplied by 8, it is 32. Ngayon, 225 divided by 32, it would become 190, ilan? 3. Sagot natin is letter C. Tama ba ako? Tama, 193, guys. Take note, guys, nakuha natin yung 15 kasi pinag-divide natin to dito. O, compound interest tayo, guys, sa number 11. Compound interest tayo, guys. Ito kasi, guys, pag compound interest, thank you, Patricia, it is principal multiplied by
1 plus, ano naman to? Rate raised to time. Ba't yan? Rate. Ayan. Tama na yan. Yung, yung principal natin is 8,000 multiplied by 1 plus rate natin is 5% or 0.05 multiplied by our time na 2. So, it would become 8,000 multiplied by 1.05 raised to 2. Take note guys, pag nag-square tayo ng number na may 5 dito, halimbawa di ba 105, gaya neto. Pag in-square natin yan, it would be as easy as this. Okay? Kung 5 yung last number, take note, 25 na din yung last digits natin. Tapos yung 10, kukunin mo yung next number which is 11. 10 times 11 is 110. Okay, ulit. Para magets nyo yung ginawa kong shortcut dito. Halimbawa, sana may 75 squared tayo. Eto, example lang to guys ha. Sabi ko nga, pag 5 yung last digit natin dito, automatically 25 tayo dito. Tapos yung 7, kukunin mo yung next number sa kanya which is 8. 7 times 8 is 56. Eto na yung 75 squared guys. Okay? So, eto muna tayo mag-focus. So, 8,000 multiplied by 1.1025. Ano magiging sagot natin guys? 8,000 times 1.1.1025 is 8,820. So, tamang sagot natin is letter B. Okay, wait lang. Balik tayo dito guys sa shortcut na tinuturo ko. Para alam nyo na din guys yung shortcut natin. Ito kasi guys yung shortcut na ginagamit pag 5 yung last digit natin. Okay, halimbawa sana yung mahirap. Ano ba yung mga mahirap? 85 squared. Pag 85 squared guys, same as last digit is 5, di ba? So, ang last digits natin sa sagot is 25 pa rin. Tapos, 8, kukunin yung next number which is 9, tas 8 times 9 is 72. Ayan yung 85 squared guys. Equal na siya dito. Gumagana din siya guys kahit 4, 5 digits, 3 digits. Gumagana yan guys. Okay, halimbawa, 115 squared. It is 25,132. Ito na yung final answer guys. Ganun naman guys, mag-square. Kunin yung next number. 11 times 12 is 132. Pag 5 dito, 25 palagi yung last digits. Yun na. Ganun lang kadali guys. Okay, sa number ko na tayo guys. Number 12 tayo. What is 18%? Pag nabasa niyo yung off, automatically multiplication ang gagawin dyan. 1750. YT guys, wait lang guys. Tatapusin ko lang saglit tong number na to. Take note guys, yung 18% is equivalent siya sa 0.18 pag decimal. Okay, multiplied by 1750. Eto muna guys, 1750 multiplied by 18 muna. Mamaya nyo na ilalagay yung decimal place natin, guys. Okay, mamaya nyo ilalagay yung decimal place para hindi tayo malito. So, 0, 0, carry 4. 0, carry 6, 1, 4. Tama ba? Tama. Tapos, 0, 5, 7, 1. To become 31500. So, sagot natin is 315.00 or letter D. Okay? Take note guys pag nagmumultiply kayo ng may decimal, huwag nyo muna ilagay yung decimal. Dito nyo na ilagay guys, pag may final answer na. Thank you John Vincent, Ben. Tama, thank you John Vincent. Okay, ito ulit guys. Work rate, pero tatlo yung nagtatrabaho. Si A, natatapos niya within 6 days. Si B, natatapos niya within 10 days. Si C naman, natatapos niya within 15 days. Gaano katagal nilang matatapos na magkakasama? Take note guys, pag magkakasama sila, gagawin yung fractions. Yung 6, gagawin yung 1 over 6. Yung 10, gagawin yung 1 over 10. Yung C na 15 is 1 over 15 tayo. Okay, siyempre, pa-plus nyo kasi magtutulong-tulong sila. 1 over 6 plus 1 over 10 plus 1 over 15. Ngayon guys, i-over natin sila sa least common denominator nila. Ang least common denominator nila is 30. Okay? Bakit 30 yung least common denominator, tol? Kasi yung 30, yung pinakamababang number,
na pwedeng i-divide by 6, by 10, and by 15. Least common denominator nga di ba? Ngayon, yung 30 dito, i-divide mo by the denominator, divide yan, tapos i-multiply mo sa numerator. 30 divided by 6 is 5, times 1 is 5 pa din. Plus 30 divided by 10 is 3, times 1 is 3. Plus 30 divided by 15 is 2, times 1 is 2. So it would become 10 over 30. Dito guys, ang gagawin natin dito, since tapos na natin yung operation na ganito, ire-reciprocal nyo lang siya. Okay, babaliktarin nyo lang siya. So yung 30 na nasa baba, magiging nasa taas na ngayon yan. Tapos yung 10 na nasa taas, dun na siya sa baba. So 30 divided by 10 is 3. So final answer would be 3. Take note guys pagtapos nyo nang i-operate ng ganito, pagtapos nyo na to, i-reciprocal nyo siya para bumalik siya sa dati. Okay, di ba yung 10 over 30, binaliktad ko lang yan guys. Kasi pansin nyo ba dito guys, di ba kanina yung 6 na nasa taas dapat nilagay ko sa baba. Ni-reciprocal ko siya dito, kaya dito, i-reciprocal ko din siya dito. Naging 30 over 10, dinivide ko lang siya. Nakuha natin yung 3. Okay? Okay, shortcut sa cube root pag may choices. Eto na guys Guys, double tap nyo nga yung screen nyo guys, tapos mag-send kayo heart me guys. Guys, double tap your screen guys. Tapos mag-send kayo heart me, thank you. Thank you Patricia. Eto kay YT pala guys. Guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito sa YT guys. Thank you Patricia. Dito guys pwede nyo mapanood yung replays natin dito. Thank you Pixel Bliss. Thank you Tol, Pixel Bliss. Thank you. Reviewer para sa civil service guys or any exam. Thank you Leslie. Eto guys yung replays, madami tayong replays sa YT guys. Sobrang dami. Kaya i-subscribe nyo na, tapos mag-follow na kayo. Guys, thank you sa mga nag-follow kay PM, kay Tess, nag-share. Thank you Tol. PNPA, wala kasi akong Trigo Tol pero try ko magdagdag ng Trigo. Thank you Erica, thank you Zemira. Thank you guys. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Ayan, sa red up guys. Subscribe nyo na guys Thank you guys. Next item tayo. Thank you, Joanne. Guys, gusto nyo ba malaman yung shortcut ng cube root pag may choices? Guys, gusto nyo ba malaman kung paano yung shortcut ng cube root pag may choices? Sorry Thank you, Soliven. Thank you, It's May Khalil. Thank you, guys. Okay. Ito yung shortcut na to, guys. Makinig kayo kasi minsan ko na ituturo to. Ito yung shortcut, guys. Tignan nyo yung last number. Ang last number natin dito is 8, di ba? 8 yung last number natin. Ngayon, kunin nyo yung mga last numbers dito. 0, 1, 2, 3, at saka 4. Ang gawin nyo sa kanila, i-multiply nyo sila sa sarili nila 3 beses. Okay? Ayan ang gagawin natin. Tapos times 4, times 4, tapos times 4. Okay, magsimula tayo sa baba. 4 times, ba't sobra? 4 times 4 times 4 is 64. 3 times 3 times 3 is 27. 2 times 2 times 2 is 8. Eto na. Pansin nyo guys, etong 8 na to is the same as the last digit dito. Diba guys? Kung last digit neto is the same as the last digit natin dito, ang magiging sagot natin automatically is eto na. Saan ba natin kinuha yung 2? Diba sa may 32? Ayun na agad yung sagot natin. Kasi kahit i-double check mo yan, 32 times 32 times 32, eto yung makukuha natin guys. Ayan. Okay? Thank you Tol, Temi Gojo sa pag-gift. Thank you. Guys, thank you. Take note guys 3 beses kong minultiply sa sarili niya kasi nga cube root to. Cube. Ano ba meaning ng cube guys? Halimbawa sana may 2 cube tayo. Ang meaning kasi ng cube guys is eto. Nire-raise mo siya ng 3. Yung sarili niya, imumultiply mo. Wait lang, nalilito na ako. Basta imumultiply mo siya sa sarili niya ng 3 beses. Ayan ang meaning ng cube. Kaya dito, pansin nyo, 3 beses natin minultiply sa sarili niya. About data interpretation, wala pa guys pero bala ko gumawa. Wala pa kasi akong time guys. Okay, sa number 15 naman tayo guys. Sino mga nahihirapan sa ratio guys? Sa number 15, ratio kasi to guys Sino mga nahihirapan sa ratio dito guys? Hirap ba kayo guys sa ratio? Aray ko, hirap kayo sa ratio? Ayun na. Okay, makinig kayo guys. Okay. Sa ratio kasi, ganito kadali lang yung explanation dyan. Kung ano yung mauunang classification, sa kanya yung mauunang number. Okay? Yung boys natin is equal to 7, yung girls natin is equal to 9. Makinig na kayo guys
Tapos dito, sabi dito, if there are 160 students. Meaning yan guys, pag 160 students, total value natin siya. Okay, bakit total value? Kasi, hindi sinabi kung ilan yung lalaki sa 160, tapos ilan yung babae sa 160. Okay, so total value natin sila. 160. Take note, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Paano makuha yung total ratio? Kunin mo lang yung ratios, tol. Yung ratio na 7, i-add mo sa ratio na 9. It would become 16. Total value na 160, i-divide mo siya sa total ratio na 16. It would become 10. Okay, saan natin gagamitin yung 10, tol? Nanlilito ka yata, tol. Okay? Yung 10 natin is the basis. Imumultiply natin siya kung anong value yung hinahanap. Okay? Yung 10 na to, imumultiply daw natin siya sa value ng girls, which is 9. So, 10 na basis multiplied by 9, it would become 90. But times equals to 90. So, sagot natin dito is 90. Tama. Galing ah. Paano man lalaban kung walang kalaban-laban? Aray ko. Saan po nakuha yung 10? Ayan o guys. Oh. Total value divided by the total ratio. Divide lang guys. Okay, so number 16 muna. I-discuss ko lang saglit yung PEMDAS ha. Guys, i-discuss ko lang saglit yung PEMDAS ha. Para hindi ko yung magulo para walang mag-away-away guys. This guys. Okay, ito yung PEMDAS kasi. Saan na yun guys? Ito kasi yung PEMDAS guys. Okay? Ito yung PEMDAS natin guys. Depende sa inyo kung ano yung tinuro sa inyo. Yung PEMDAS, GEMDAS, at saka BODMAS. Ay, ito pala. Wait, may video pala ako sa PEMDAS, guys. Saglit lang, guys, ha. May video pala ako sa PEMDAS. Panoorin na lang natin, guys. Okay? Ito pala, guys, oh. Panoorin lang natin saglit. Ito yung shortcut natin sa PEMDAS. Kung paano gumagana yung MDAS. Okay, ito yung MDAS, guys, ha. Makinig kayo, guys, ha. May question tayo dito. Wait, ba't meron yan? Okay, guys. Dito, i-discuss ko sa inyo. PEMDAS. Wait lang, makinig kayo. Kung paano gumagana yung MDAS. Napapansin nyo guys, may question tayo dito. Eto. Tapos, since MDAS nga, kung multiplication yung uunahin, bakit hindi kanya inuna? Mali guys, sorry guys. Mali. Wrong video guys, wrong video. Kuya, paano man lalaban kung hindi ako pinaglaban? Ay, shit. Wait, wala na. Okay, yung PEMDAS kasi, GEMDAS at saka BODMAS, pare-para sila. Makinig kayo. Yung PEMDAS, yung GEMDAS at saka BODMAS, pare-parehas. Okay? Walang naiiba. Yung parenthesis, uunahin natin. Una yung parenthesis. Pangalawa, exponents. Yung multiplication at saka division, they are equal. Hindi mauuna si multiplication kay division, mali. Hindi rin mauuna si division kay multiplication, mali. From left, papuntang right tayo. Kung nauna si division, edi division tayo. Kung nauna si multiplication, edi multiplication tayo. Okay? Okay, from left, papuntang right dapat. Okay. Kuya, paano naman ako? Anong paki ko? Joke lang, guys. Eto, guys, 18 plus 24 divided by 6 multiplied by, parenthesis muna, 5 minus 2 is 3. Ayan na guys. Ngayon, ang gagawin natin dito guys is ganito. Since nauna si division kay multiplication, syempre magdi-divide muna tayo. Tol. Okay? 18 plus 24 divided by 6 is 4 times 3. Magiging 18 plus 4 times 3 is 12, so it would become 30. So, letter C. Kuya, paano ako manlalaban? Hindi naman ako pinaglaban. Aray ko. Guys, ba't kayo ganyan, guys? Nagtuturo lang ako, guys, eh. Aray ko. Ba't kayo ganyan, guys? Huwag ganyan, guys. Ito, guys, 4 times 3 is 12. Huwag kayo ganyan, guys. Natitrip ba kayo, guys? Okay, so number 17. A is to B is 5 is to 8. Tapos, B is to C is 4 is to 7. Okay, ano yung parehas sa kanila, guys? Ano yung meron na parehas sa kanila? Anong parehas? Hindi, guys, hindi letter B. Mali ang letter B. Okay, di ba parehas silang may letter B? Parehas silang may B, di ba? So, ili susulat nyo ng ganyan. B1 at saka B2.
Ang B1 natin is 8, ang B2 natin is 4. Kukunin nyo yung LCM nila guys, kukunin nyo yung LCM. Okay? LCM. Least common multiple ng 8 at saka 4 is 4. Ayan ang LCM guys. So, ay 8 pala, sorry, but 4? 8 pala, sorry. Ang least common multiple ng 4 at saka 8 is 8, di ba? So, ito yung gagawin natin. Ano yung i-multiply natin sa 8 para maging 8? Ano yung i-multiply natin sa 8 para maging 8? Di ba 1 ang minumultiply natin dyan? Tapos, dito, ano yung i-multiply natin sa 4 para maging 8? Di ba 2? Ayan na. Ngayon, kung anong minultiply mo dito sa partner niya, ayun din yung i-multiply mo dito. Take note, si 1, minultiply natin siya sa 8. So dito, 1 din ay i-multiply natin sa 5. So 5 multiplied by 1, it would become 5. Ito na yung A natin. Ang A natin is equal to 5. Yung B naman natin ang kukunin. B is equal to, C pala, sorry, C. C pala kasi hinarap. C is equal to, yung 7, i-multiply din natin sa 2. Kasi nga, 2 yung minultiply natin sa partner niya. 14. So, ang A natin is 5, ang C natin is 14. 5 is to 14 tayo. Letter C. Okay, hindi gumagana guys yung ganito ha. Hindi pwedeng ganito palagi. Bakit hindi pwedeng kunin guys? Kasi nga, di ba? Yung B natin dito is 8, yung B natin dito is 4. Ito yung dalawang B, di ba? Since hindi sila equal, hindi rin equal yung values ng A nila. Okay, halimbawa x to, tas x to. Hindi mo po pwedeng kunin yan guys kasi hindi naman equal yung dalawang B. Kaya kailangan nating pagpantayin. Okay, kung anong minultiply mo sa partner niya, ayun din yung multiply mo dito. Kung anong minultiply mo sa partner niya dito, ayun din yung multiply mo dito. So, 2, tsaka 1. Ayun na. 5 is to 14. Sigma summation guys, hindi. Okay, saan galing ang 2? Diba ito yung goal natin na LCM? Paano magiging 8? Ang 4. Diba yung multiply mo sa 2? Pang civil service to guys ha, pang civil service exam. Okay, dito guys, pag ganito para hindi kayo mahirapan, drawing kayo triangle. Triangle. Okay, triangle. Tapos, ilagay nyo distance, speed, at saka time dito. Pag nawawala si distance, ang natitira is speed multiplied by time. Distance is equal to speed multiplied by the time. Ang speed natin ito, i-multiply natin sa time na ito. So, 85 seconds. Cancel out yung seconds, matitira si meters. Ganito lang yan guys, oh. 2 times 85 is 170. Idadagdag mo yung 0 na hindi nagamit. Yan na. Sagot natin, 1,700 meters. Guys, mag-follow na yun. Di pa nakaka-follow, guys. Kasi, guys, balak ko mag-double live bukas. Isa sa umaga, guys, tas isa sa gabi. Gusto niya ba yun, guys? Guys, gusto niya ba yun? Isang live sa umaga, isang live sa gabi. Hapon pala, guys. Mga 12 ganun. Thank you, Swiss Miss. Guys, mag-follow na kayo. Tapos, guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay natin. Dito nyo mapapanood yung replay, guys, sa YT. Sa Red App, mare-restrict na naman ako, guys. Guys, sa Red App, mapapanood yung replay. Okay, dito nyo mapapanood yung replay, guys. Dito, guys. Oh. Subscribe nyo na, guys. Tapos, kung manonood naman kayo ng replays, i-like nyo naman yung video ko, guys. Okay, like nyo naman yung video ko, guys. No? Oh, guys. Red App. Yan, oh. Yan, oh. Basta yung logo na yan, oh. Red logo. Ayun. Okay, eto. Madali lang to pag total yung hinahanap. Okay. Palagi, ang total is equal to number of items. Thank you, Tol, sa bulaklak sa rose. Thank you. Number of items multiplied by average. Okay? Eto, ang number of items natin is 20 numbers, di ba? Imu-multiply natin sa average na 45. So, 20 times 45 lang yan. Simple, 900 agad tayo. So, final answer natin on number 19 would be 19 would be 900. Guys, sa mga hindi pa naka-follow, mag-follow na kayo, guys. Anong subject? 80. Anong ballpen mo? Guys, bawal ako mag-mention ng brand. Mababan ako, guys. Pinapama nyo ba ako, guys? Bumalik trauma ko, grabe. Bakit? Bumalik na ba yung ex mo?
Joke lang. Hindi para patol. Thank you, Brain Heart. Joke lang, guys. Joke lang. Okay. A number decreases by 30%. Okay? 30% daw na number ang na-decrease. The decrease is 120. Eto guys, yung 30% na to, gagawin nyo lang decimal. Ayan. Ayan. Yung 30% given, gagawin yung decimal. Kasi yung 30% is 0.3 or 0.30. Equal lang naman yan, depende sa inyo. Ngayon, para matitira yung number, i-divide natin siya by 0.3. Both sides. Tol, paano yan? Hindi ko alam mag-divide pag may decimal. Problema ko pa yan. Sige. Joke lang. Okay, kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob. Tapos, kung ano yung nasa baba, ayun yung nasa labas. Ay, nasa baba, nasa labas. Dito, may isang decimal place, di ba? I-move nyo lang siya pa right. Isang jump. Kung isang jump dito, syempre isang jump din dito. Mag-add ka ng 0 ngayon dito. Ngayon, 1,200 divided by 3 is, syempre, 400. 400 times 3 is 1,200. Sagot natin is 400. Eto guys, sige. Wala kasi yung cheat sheet ko eh. Wait lang guys, hanapin ko lang cheat sheet ko. Wala. Sige guys, magbigay kayo ng perfect cube. Okay, magbigay kayo ng perfect cube from 1,000 to 100,000. Sige nga, try nga. Perfect cube guys ha. Magbigay ka ng perfect cube. Halimbawa sana, 20 times 20 times 20. Ibigay nyo sa akin yung 800. Eto guys, yung ibigay yung value, huhulaan ko kung ano yung sagot. 12500. Madali naman yan guys, yung mahirap. Mahirap guys. Ganto guys ha, siguraduhin yung perfect cube. Madadali naman yung binibigay nyo guys. Yung number, kuha kayo ng number, tapos times yung sa sarili niya. 17,576. So, 6, 6, 17. 26 guys. 26 cube. Wala na bang iba guys yung mas mahirap? Wala na bang mas mahirap guys? 1, 256. Dali naman yan guys. 16 lang yun. 9867. 9867. Ah, mali. Ba't parang mali yung binigay mo, tol? 3 yung last number na ito eh. 13? Di ko alam. Di ko alam guys, di ko alam to, di ko sure. Thank you, Aki, tol. Wala, di secret. Ito, mas madali. 24389, sige. Sige, 274625. So, last na to guys ha, 5. 274 pin. 125. 16. Ayan guys. Thank you, Aki. Uy, grabe, present ka ngayon ha. Ito guys. Okay, next number tayo. Sabi dito, what is the cube root of 19683? What is the cube root? Thank you, Aki. Papaulan ka tol ha. What is the cube root of 19683? Di ba ginawa ko na guys, pinakita ko na yung shortcut sa inyo dito. Yung shortcut natin dito is last digit method lang tayo. So, 5 times 5 times 5, syempre last number niyan is 5. 6 times 6 times 6, ang last number niyan would become 6. Kasi nga, 125 tapos 216 tapos 343 tapos 512 tapos ito is 729. Paano ko nakuha yung mga values na to? Minultiply ko lang sa sarili niya. Mawalan kasi dito, Cher. Silong ka. So, ano ba yung last number na may 3? Di ba yung 343? Ayan na yung sagot natin. Paano nakuha yung mga values na to? Ganyan lang guys, oh. Ginanyan ko lang. Eto, ganito dito. Same din dito. 6 times 6 times 6 naman dito. 7 times 7 times 7 naman dito. Okay, sa number 22 tayo guys. What is the value of 360 divided by 360 divided by 9 multiplied by 6 minus 4 is 2.
plus 4 squared is 16. Soft copy guys, mamaya na guys, pag nakaabot na tayo ng 150k na top-tops, mag-top-top kasi kayo guys. Ngayon guys, ang gagawin natin is multiplication since may brackets sila. Okay, pag may brackets, syempre mauuna yan. Magiging 360 divided by 9 times 2 is 18 plus 16. Okay? 360 divided by 18 is 20 plus 16, it would become 36. So, final answer natin is letter C. Guys, mamaya yung worksheet nyo guys, pag naka 150k na top-tops na tayo. But 32? Guys, PEMDAS. Oh, guys, PEMDAS. Guys, oh. Di ba may kon pa dito? May brackets pa dito? Kaya unahin pa rin natin to. Ito muna. May parenthesis dito, di ba? Ayun, oh, parenthesis. 6 minus 4 is 2. Oh, guys, 4 CS ito. 6 minus 4 is 2. Yan, 9 times 2 is 18. Tapos, divide. Tama. Okay, tama. 36. Huwag kayo malito, guys. Huwag kayo nalilito. Eto na naman. Work rate na naman, tapos 3. Di na ba matatapos to, guys? Work rate na naman, pero 3 yung kasali. Ayan na, guys. Si A, ang value niya is 9 days niya matapos. Si B, matatapos niya within 12 days. Si C naman, matatapos niya within 18 days. Okay, gagawin nyo lang siyang fraction. Yung 9 magiging 1 over 9, yung 12 magiging 1 over 12, yung 18 magiging 1 over 18. Tol, paano? Di ko alam kumuha ng LCD. Tol, di ko alam kumuha ng LCD, tol. Tol, di ko alam kumuha ng LCD. Ganun lang guys, oh. Ilista nyo yung numbers. 9, 12, at saka 18. Okay? 9 times 9 is 9. 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 9 times 3 is 27. 9 times 4, 36. 12, 24, 36, 18, 36. Okay, yung pare-parehas na number, di ba? Nakita nyo yung pare-parehas na number na to? Ayan yung LCD nila. Ayan yung LCD. Eto. Guys, nasa TikTok ko yun guys, yung PEMDAS kanina. So, 36 yung LCD. Anong gagawin ko sa LCD, tol? Eto, i-divide mo dito sa denominator, tapos yung sagot mo, i-multiply mo sa numerator. 36 divided by 9 is 4, times 1 is 4. 36 divided by 12 is 3, times 1 is 3. 36 divided by 18 is 2, times 1 is 2. So, it would become 9 over 36. Dito guys, babaliktarin nyo lang siya. Okay, babaliktarin nyo lang. Reciprocal lang yan guys. So, yung 9 over 36, reciprocal niyan is 36 all over 9. 36 divided by 9 is 4. Final answer natin would become 4. So, letter A. Sige nga guys, dito nga. Ano yung sagot nyo guys? Halimbawa sana dito. 0.64 divided by 8. Anong sagot natin dito guys? 0.64 divided by 8. Eto muna guys. Eto muna. Ano magiging sagot natin dito? 0.8 ba? Anong sagot natin dito? Anong sagot natin dito guys? 8? Mali. Guys, ang sagot natin dito, pag decimal divided by a whole number is ganito. Tama. Okay, bakit hindi 0.8 tol? Pag 0.8 lang kasi, try nyo ibabalik natin sa normal, di ba? 0.8 times 8 is 64. Ayan, 6.4 siya if 0.8 yung sagot mo. Which is mali. Pero if eto yung sagot mo, pag minultiply mo yan sa 8 na whole number, it would become 0.64. Saan ba yung bumalik dito? Di ba eto? Kaya ito yung value niya. Hindi 0.8. Okay, mali yung 0.8. Bakit? Kasi pag minultiply mo siya sa 8, hindi mo makukuha to. Baying 6.4 siya. Okay, so, magiging 0.08. O, clear na sa inyo ha. Ito ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagamit yun. 7 over 8 multiplied by 0.64 all over 1. Same din dito. 0.64 divided by 8 is 0.08. Tapos 8 divided by 8 is 1.
matitira 7 multiplied by 0.08, it is 0.56. So, final answer natin would become letter C. Okay, guys, double tap nyo yung live natin, guys. Tapos yung hindi pa naka-follow, mag-follow na kayo, guys. Sige na, guys. Kaya, guys, di ba? Bakit 8 divided by 8? Kasi nga, di ba yung 64 dito, dinivide natin ng 8. Kaya dito rin, di-divide mo siya ng 8. Kung ano yung dinivide mo dito, i-divide mo din dito. Okay, hanggang number 60 lang tayo, guys, ha? Hanggang number 60 lang tayo. Eto, may age problem tayo. Pero yung soft copy para ma-follow, kahit di ka na mag-follow, tol, kailangan ko nga ng tap-tap, tol. Wala naman sa follow sa akin yan. Kailangan ko lang ng engagements nyo, tol. Kailangan ko lang matuto kayo. Okay? Okay. Kailangan ko lang matuto kayo, guys. Thank you, guys, sa mga nag-follow. Naiintindihan nyo ba ako, guys? Kung sa explanation ko, naiintindihan nyo ba ako, guys? Naiintindihan nyo ba ako? Haha. Eto, guys. Pag ganito, pag age problem, kung sino yung mas bata siya magiging X. Okay? Yung sun natin, ay, ba't wala nang sulat? Ha? Wala nang sulat, guys. Nag-retire na, guys. Okay? Kung sino yung mas bata, siya yung magiging X natin. Dito, mas bata yung anak, syempre. Kayo, son, would become X. Si father natin is 4 times na mas matanda sa anak niya. Kaya, 4X tayo dyan. Their difference is 36. Take note, guys, by the word difference. Meaning nun, pag maminasin mo sila. It would become, yung age ng tatay na 4X minus age ng anak is equal to 36. 4X minus 3X, ay 4X minus X is 3X is equal to 36. Ngayon, divide both sides by 3, matitira si X. Bakit 3 yung pinang-divide? Siyempre, para ma-cancel out yan. 36 divided by 3 is 12. Ayan na, guys. Ayan ang age ng anak niya. Take note, guys, yung X natin is yung age ng anak. So, 12 years old yung anak niya. Ngayon, gaano katanda yung tatay? Take note, sabi nga natin, 4 na beses na mas matanda yung tatay kesa sa anak niya. So, 4 multiplied by the age ng anak na 12, it would become 48. So, final answer would be 48 si father. Son is equal to 12. Father would be equal to 48. Thank you, Norlene JPG. Recorded, yes, guys. Sa mga gusto or na late, dito nyo mapapanood yung replay. Okay, sa Red Up. Thank you, Aki. Thank you, Tol. Thank you, Aki. Thank you, Tol. Dito mapapanood yung replay. Okay, thank you sa mga nagpa-follow kay Rian, kay D, kay Diyang. Thank you. Take note, guys, kaya naging 3x yan kasi may 1 dito. Hindi lang sinusulat. Okay, bago tayo mag-proceed sa number 26, i-discuss ko muna saglit sa inyo to. Kasi kailangan nyo to dito eh. Eto. Kasi, guys, may Formula 1 kasi tayo na shortcut. Ito yung shortcut ni ARCS. Password is Pogi Apo 1234. Ayan, para mahirap hulaan. Ito kasi yung guys, shortcut ko. Pag kasi motion problem, usually kailangan ng conversion. Okay? Pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, i-multiply mo lang siya by 3.6. Okay? Pero pag kilometers per hour to meters per second naman yung conversion, i-divide mo siya by 3.6. Saan nakuha yung 3.6? Sa isang oras, may 3,600 seconds. Sa isang kilometro, may 1,000 meters. Dinivide mo yan, makukuha mo to. 3.6. Ayan. Take note, ang gagamitin natin sa next number is Formula 2. Formula 2 Remember this one, guys. Eto na. Formula 2 na tayo dito. Kasi, yung 144 kilometers per hour, kailangan niyang maging meters per second. Ano ulit rule natin? Paano natin gagawing meters per second yung kilometers per hour? Diba? I-divide natin siya
by 3.6. Diba? So, eto, 144 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. Yung decimal place dito, i-jump mo lang siya pa right. Decimal place dito, i-jump mo lang din siya pa right. Mag-add ka ng 0. 144 divided by 36 is 4. 4 times 36 is 144. 0 na yan. Yung 0 na hindi mo nagamit dito, itataas mo lang syempre dito. So, magiging final answer natin is 40 meters per second na yan siya. So, letter C tayo. Okay. Okay. Number 27, guys, LCM. Long method tayo, guys, ha? Mas madali kasi pag long method, guys, eh. Drawing kayo ng pabaliktad na divide. 18, 24, at saka 30. Okay, anong number ang pwedeng ipang divide dito? Di ba pwede silang i-divide by 6? Di ba? 18 divided by 6 is 3, 24 divided by 6 is 4, 30 divided by 6 is 5. Okay? Yang 6 natin dito, guys, is the GCF. Okay? Take note, yung 6 natin dito is the GCF. Kasi wala nang number ang pwedeng i-divide sa 3, na pwedeng ipang-divide sa 4, na pwedeng ipang-divide sa 5. Kaya GCF natin. Pero take note, LCM ang hinahanap. Pag LCM, kailangan nating maging 1 lahat to. So, i-divide natin siya by 3. Okay? 3 divided by 3 is 1. 4 divided by 3 is hindi pwede. 5 divided by 3 is hindi pwede. Ngayon, pwede to i-divide by 4. 1 divided, kopya nyo na yung 1. 4 divided by 4 is 1. Kopya nyo yung 5. Ngayon, 5 naman dito. Ngayon yan. 1, 1, 1. Yung mga values dito, i-multiply nyo lang sa isa't isa. 6 multiplied by 3 multiplied by 4 multiplied by 5. So, it would become 360. Bakit hindi letter A? Guys, bakit hindi letter A? Kasi nga, yung 120 hindi pwedeng i-divide by 18. Okay? Yung 120 hindi pwedeng i-divide ng 18. Kaya hindi pwede si letter A. Kahit i-spam nyo na i-spam yung letter A na sagot, hindi nga pwede. Kasi hindi siya pwedeng i-divide by 18. Pwede ba, guys? Hindi pwede, guys. Hindi pwedeng i-divide ng 18 yung 120. Magkakaroon tayo ng decimal. Pwede ba, guys? Calculator nyo nga, guys, kung pwede. Calculator ko nga. Okay, number 28, guys, pakisagot. I-check ko lang saglit yung kino-comment ni Tropa. Guys, hindi nga pwede. Wala, hindi pwede, guys. 360 sagot natin, letter D. Okay, so number 28, ganito, guys. Okay? 7 over 10 minus 3 over 20. And guys, eto, hindi pwede, hindi parehas yung denominator. Kaya, kukunin natin yung LCD ulit. Okay? LCD. Ang LCD ng 10 at saka 20 is 20. Okay? 20 divided by 10, i-divide mo dito. Tapos, yung sagot, i-multiply mo sa taas. 20 divided by 10 is 2. Times 7 is 14. Minus 20 divided by 20 is 1. Times 3 is 3. Matitira is 11 over 20. Ngayon, i-divide down natin to by 1/2. Ayan o. Take note, pag nagdi-divide tayo ng fractions, it is keep, change, at saka flip. Yung una, i-keep mo. Yung pangalawa, i-change mo yan into multiplication, tapos babalik ta rin mo to. 2 over 1. Ngayon guys, pansinin nyo yung magka-diagonal na to. Di ba yung 20 pwedeng i-divide ng 2? 20 divided by 2 is 10. 2 divided by 2 is 1. Matitira na lang dito is 11 all over 10. Or pag in decimal, it is 1.1. So, sagot natin dito is 1.1. Di guys.
Kikip nyo lang yan, keep yung una, change nyo into multiplication, tapos i-flip nyo. Keep, hindi na bago, change into multiplication, tapos i-flip nyo. Ito guys, pag nagdi-divide kayo ng 10, halimbawa sana, di ba 30 divided by 100. Pag ganito yung mga values guys, 10, 100, 1,000, ganito lang yan. Kung ilan yung zeros natin, yun yung magiging jump natin to the left. Magiging 0.30 yan. Halimbawa sana, 17 over 10. Di ba may isang decimal place dito? Yung 0 dito, di ba? May isang 0 dito. Yung 0 na yan, i-jump nyo lang siya dito. Kung ilan yung zeros, yun yung jump natin pa left. Halimbawa sana, 17 all over 1,000. Tatlong 0, di ba? So, tatlong jumps din dito. Isang jump, pangalawang jump, pangatlong jump. Ayun o. Ayun na yung sagot natin. Dito, isa lang naman yung 0, di ba? Kaya yung 11, nag-jump lang ako ng isa, papasok. So, 1.1 siya. Okay. The sum of 5 consecutive odd integers. Take note, 5 consecutive odd integers tayo ha. Odd. 5. 1, 2, 3, 4, tapos 5. 5 numbers. Okay, 5 numbers. Tapos, yung total nila is 325. I-divide mo by 5. It would become 65, di ba? Take note, yung makukuha natin dito is the median or gitna. Okay, median natin yan. Ito yung gitna natin. So, meaning, dito mo ilalagay si 65. Kasi nga, gitna siya eh. Automatically, pag ginamit nyo yung shortcut na to, yung makukuha nyo dito is the median or gitna. Ito yung gitna. So, meaning, odd numbers lahat yan. Okay? Odd numbers. 65, 67, at saka 69. Tapos 65, 63, at saka 61. Pero yung middle lang naman yung hinahanap, di ba? So, meaning, ang sagot natin is 65. Tama, 65. Bakit ko pinakita kung paano makuha yung mga numbers na to? Kasi sa question, guys, pag sa exam, nasa 5 to yung hinahanap. Pwedeng middle, pwedeng pangalawa, pwedeng pang-apat, pwedeng largest, or pwedeng smallest. Okay? Kaya pinapakita ko lahat ng integers na pwedeng makuha. Pero pag middle lang guys, i-divide nyo lang tong sum by the total number of items. Hindi ba 65, 66, 67, 68, 69? Guys, take note odd numbers. Basahin nyo muna yung question guys. Di ba guys, tinuro ko na yung shortcut guys. Yung 11, pag naka-over 10 lang yan, kung ilan yung 0 dito, yun yung jump natin pa left. Di ba isang 0 yung di ba may isang 0 yung 10? Ayan na guys. Ayan o. So, 1.1 na siya. Sa number 30 na tayo guys. Yes, malapit na kalahati na natin. Okay, number 30. Simple interest lang to. Pag simple interest lang guys, it is simple interest is equal to principal times rate times time. Yes guys, yes, passer ako guys. Makikita niyo rating ko guys, naka-post dito sa TikTok, naka-pin. Ito guys, yung principal natin is 10,000 multiplied by the rate na 6%. Yung 6% guys, take note is 0.06 sa decimal. Multiplied by 3. So magiging 10 times 0.06, it is 10,000 times 0.06, it is 600 multiplied by 3. Eto guys, pag minultiply mo dito, eto yung magiging sagot. 600 times 3, it is 1,800. So, sagot natin is letter C. Bakit mo ginawang decimal? Kasi nga guys, kailangan nating magawing decimal yun. Di ba yung 6%? Kailangan yung gawing decimal yan guys. Di nyo naman pwedeng i-multiply ng may percent eh. Ano yun? Magiging 600% pa. Hindi pwede. Guys, magkaiba. Baka sa tingin nyo, 0.6 yung decimal niyan. Iba ang decimal lang 0.6 sa 0.06. Kasi pag 0.6, it is 60%. Ano na pa ito eh? Papansin eh. Sorry, tol. Pansin ka masyado, tol eh. Okay, sa number 31 naman tayo, guys. What is the cube root of 46656?
Guys, tinuro ko na yung shortcut kanina, ha? Ano sagot, guys, sa mga andito hanggang kanina? Last number method lang gagawin nyo dyan, guys, ha? Last number method lang. Tama, guys, 36. Good job. Kasi nga, 36 times 36 times 36. It would become 46,656. Good job sa mga nakikinig. Eh di may shortcut na kayo. Naturo ko na yung shortcut nyo. Diba? Okay, mamaya na naman natin ituturo yung shortcut. Mamaya na guys, ituturo natin mamaya ulit. Guys, tap. Guys, tap. Malate kayo guys eh. Di wala. Eto guys, a car travels 180 kilometers at 60 kilometers per hour. Ito yung distance 1, ito si speed 1. Tapos, ito si distance 2, ito si speed 2. Okay, hinahanap average speed. Take note, pag speed, kailangan natin yung total distance divided by the total time. Okay, total distance meaning ipaag-add nyo yung distance 1 sa distance 2. Distance 1 natin is 180 plus distance 2 natin is 120. So, 300 yung total distance. Okay, total distance natin is 300. Ngayon, ang gagawin natin is kukunin natin yung time kasi kailangan natin ng time. Okay, magkakaroon tayo ng time 1 at saka time 2. Bakit dalawang time, tol? Kasi nga, may dalawang distance tayo tapos may dalawang speed. So, magkaibang time yun. 180 divided by 60, it would be 3, diba? Tapos, 120 divided by 80, it would become 1.5, diba? Diba 1.5 yan? Kasi kung ano yung nasa taas, ay yun yung nasa loob. Ano yung nasa baba, yun yung nasa labas. 120 divided by 80 is 1. 1 times 80 is 80. 120 minus 80 is 40. Decimal, 0 i-bring down mo dito. 400 divided by 80 is 5. 5 times 80 is 400. Tama. 1.5. Tapos guys, since kailangan natin yung total time, kailangan nyo ipag-add yung time natin. It would become 4.5. Ngayon, ang gagawin natin is etong 300, i-divide natin by 4.5. 300 divided by 4.5. Ano magiging sagot natin dito guys? 300 divided by 4.5. Repeating to guys. 6.667. Yan yung nakuha ko guys eh. Minental ko kasi guys eh. Tama ba to guys? Yung 300 divided by 4.5 is 6. Oo, tama. Kasi, di ba yung sagot natin dyan is 66.6666. Yan. Tama. So, ang pinakamalapit na number sa 66.667 is 67. Kasi nga guys, mag-round up ka lang dyan. Round up. Galing ko mag-mental. Shit. Ay, shit. Wag. Sorry, TikTok. Hey. Paano yung mental yan, guys? Practice. Guys, gusto niyo naman na malaman kung paano ko sinosolve lahat. Thank you, Adjan Asilo. Guys, magtitira naman ako ng hindi nyo alam. Para naman may may thrill pa rin magturo pag tinuro ko lahat ng shortcut ko. Thank you, Adjan Asilo. Thank you, tol. Eto nga, guys. Anong sagot natin sa 15 squared minus 13 squared? Thank you, tol. Anong sagot natin dito, guys? 15 times 15 is 225, minus 13 times 13 is 169. 31 plus 25 is 56. Galing ah. Okay, 56 ang sagot. Thank you, Zel. Thank you, Tol. What studying method are you using? Sleep. Natutulog ako palagi, guys. 24/7. Ay, hindi. 15 hours per day. Tulog. Okay, sa number 34, guys. May ratio tayo. Ay, may kwan tayo. Si worker A, natatapos niya in 4 days. Si worker B, thank you Supremo, natatapos niya in 6 days. And then si letter C, natatapos niya in 12 days.
Gaano katagal kung nagtulong-tulong silang lahat? Di ba tinuro ko na sa inyo yan kanina, guys? Gaano katagal, guys? 2, sabi ni Pain Official. Hello po, sabi ni Macha Macha. Hello po. Hello po. Okay? 2, ang gagaling. Di ba sabi ko nga, guys, yung whole number gawin yung ganito. Gawin yung fraction. Palaging 1 over the numbers. 1 over the numbers. So, magiging 1/4 plus 1 over 6 plus 1 over 12. Kapampangan ka po, boss? Hindi, boss. Kenny, mali, hindi guys, hindi. Okay, LCD. Tol, paano di ko maalam yung LCD? Di ko alam LCD, tol. Ilista mo yung tatlong numbers. 4 times 1 is 4. 4 times 2, 8. 4 times 3, 12. 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. 12 times 1 is 12. Kung ano yung unang number na pareha silang tatlo, ayun yung LCD. 12. 12, i-divide nyo dito. Okay? Okay, 12 divided by 4, tapos yung sagot, i-multiply nyo sa taas. 12 divided by 4 is 3, times 1 is 3. 12 divided by 6 is 2, times 1 is 2. Ang pamilya ng boses mo. Guys, hindi Hindi nyo ako kilala, guys. Secret ako, guys. Tapos 12 divided by 12 is 1. Ayan na. 6 all over 12. Babalik ta rin nyo ngayon yan, guys. I-reciprocal nyo dito. Ay, reciprocal. Magiging 12 divided by 6, it would become 2. Last year ako nag-CSE, guys. Take note, guys, yung fraction na makukuha nyo dito, babalik ta rin nyo. Bakit babalik ta rin? Kasi nga binaliktad natin dito. Di ba yung 6 is equal to 6 over 1? Binaliktad natin, naging 1 over 6. Binaliktad natin, babaliktad mo rin dito. Okay? Guys, pag nag 150k tap-tap, bibigay ko na yung worksheet ko. Ayaw nyo? Di wag. Thank you. Pag ayaw nyo, thank you. Oh, guys, math lang tinuturo ko, guys. Ikaw po, Brainard, basher ka, Brainard. Guidance ka, Perd. Guidance kayo, Perd, Perd, guidance kayo, Perd, Okay, last number, number 35. A number increases by 20%. 25% pala. Yung number daw natin nag-increase ng 25%. Tapos, bumaba ng 20%. What is the percent change? Eto kasi guys, yan. Okay. Yung number natin, pag walang given, it is equivalent palagi sa 100. 100 pag walang given na number, it is equivalent to 100. Tataas daw siya ng 25%. So, 100, imumultiply nyo sa decimal neto. 0.25. So, 100 times 0.25 is 25. Siyempre, increase, idadagdag mo yung 25 dito. 100 plus 25, it would be 125. Okay. Yung 125 na to, bababa siya ng 20%. So, 125 multiplied by 0.2, it would become 25. Ngayon, since bababa siya or decrease, minus mo yan. 125 minus 25, it would become 100. So, final answer natin is no change. Kasi nga, natapos tayo sa 100, nagsimula din tayo sa 100. So, letter A. What is 14% of 1,250? Gawin nyo lang decimal yan, guys. 0.14 pag of multiplication, 1,250. Ayan na, guys. So, 1,250 multiplied by 14 muna. Thank you, Omsim Nida. Sagot natin is 17500. Thank you, Omsim Nida. Minumultiply ko lang yan, guys. Minultiply ko lang to dito. Tapos, huli ko nang nilagay yung decimal place.
Eto guys, square root guys. Sige nga, square root nga. Alam ko square root na ito is 56 eh. Thank you, Amsim Nida. Thank you, Tol. Kasi 56 times 56, 3136. Guys, pag gusto niyo yung shortcut sa square root, nasa TikTok ko guys, pwede niyo mapanood yung shortcut ng square root. Eto siya guys, oh. Diyan siya guys, oh, diba? Ayan to siya guys. Okay guys, Eto siya. ngayon, legit turo ko sa inyo kung paano. Legit to guys, hindi ako nantitrip. Legit, square root shortcut to guys. Promise, hindi to parang sa PEMDAS. Andito. Thank you, Amsim Nida. Thank you, Tol. Ngayon, sa number 38 naman, 8.4 divided by 0.7. Di ba may isang decimal place dito? I-move mo siya pa right. Tapos, i-move mo din yung decimal place neto pa right. It would be 84 divided by 7. So, magiging 12 tayo dyan. 12 minus 3.5, it would be equal to... Ano sagot natin guys? 12 minus 3.5. Ano magiging sagot? Ano sagot? Bagal guys. Sagot is 8.5. Tama. Letter E. Okay, ratio ulit tayo. Yung ratio natin is A, B, at saka C. Si A is 3, si B is 5, si C is 7. Tapos, yung total nila is 300. Take note, pag total yan, it is total value. 300. Tapos, kung may total value tayo, kailangan din natin ng total ratio. Total ratio, i-add nyo lang yung mga ratios natin. 3 plus 5 plus 7 is equal to 15. Ngayon, total value na 300, i-divide nyo by the total ratio na 15. It would become 20. Ito na yung basis natin. Yung 20 na yan, ang imumultiply nyo sa value ng hinahanap, which is B, di ba? So, ano ba yung value ni B? Di ba 5? So, 20 multiplied by 5, it would become 100. So, letter C tayo dito. Letter C guys, 100 lang. Guys, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay sa Red Up. Red Up guys. Dito guys, wait lang ha, papakita ko ng Red Up ko guys. Saglit lang guys ha. Guys, dito nyo sa Red Up mapapanood. Red Up to guys ha. Dito guys, pa-subscribe na lang. Dito guys kasi, ayun guys oh, di ba madami na reviewer guys? Lahat yan reviewer guys oh. Lahat ng videos na yan reviewer para sa mga exams nyo. Dito nyo mapapanood guys lahat ng replay. Dito guys, kayo subscribe nyo na guys. Screenshot nyo na. Screenshot nyo na guys. Screenshot. Okay na ha. What is the probability of drawing a queen from a standard deck? Okay, ilan ba lahat ng mga cards guys? Ilan ba lahat ng mga tao sa braha? Di ba may ace? Ba't ba ganyan? Di ba may ace? May ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, tapos king. Ilan ba yung queen dyan guys? Di ba isa lang? Isa lang yung queen, di ba? So, isa yung queen sa 13 na possible na braha. So, yun na yung sagot. Isa yung queen sa 13 possible na cards. 1 over 13. Huwag nang tanggalin si queen, guys. Hindi 1 over 12. Okay, sa number 41 naman, guys. The average of 24 numbers is 40. May 24 numbers daw tayo, yung average nila is 40. Kailangan natin yung total natin dito, guys. Kailangan natin ng total. Kaya imumultiply mo yan. Kasi nga, number of items multiplied by their average, di ba? Di ba? 24 times 40 is 960. Sabi, if 4 numbers totaling 160 are removed, ayan. So, yung 24 magiging 20 na lang. Kasi nga may nag-alis tayo ng 4 na number. Tapos, ima-minus natin yung total ng 4 na number which is 160. So, 800 na lang matitira.
Ngayon, para makuha ulit natin yung average, it is, eto, 800, i-divide natin siya by total number of items, which is 20. 800 divided by 20, it is 40. So, letter C tayo, guys. Okay. Ayan na. So, number 42 naman, guys. PEMDAS tayo, ha. Take note, guys, pag PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS, from left papuntang right tayo, ha. Kung mauna si division, kay multiplication, division uunahin natin. Okay, magiging 420 divided by 7 multiplied by 3 plus 2 is 5 minus 30. Dito guys, napapansin nyo na una si division kesa kay multiplication. Kaya nga, division yung unahin natin. Kasi nauna siya eh. 420 divided by 7 is 60. Multiplied by 5 minus 30. Okay? 60 times 5 is 300 minus 30, it would become 270. Take note guys, kung anong mauuna dito, papunta sa right, yun yung uunahin natin. Nauna si division kay multiplication, kaya division yung inuna natin. 270, tama. Okay, number 43 guys, same lang din naman sa question kanina. Work rate problem, pero tatlo sila. Yung mga numbers dito guys, gagawin nyo lang silang fraction, di ba? Di ba gagawin nyo lang silang fraction? Yung 4 magiging 1 over 4, plus yung 6 magiging 1 over 6, plus yung 12 magiging 1 over 12. Parang naulit nga to guys eh. Naulit yata to. Oo guys, naulit. Mali ko yun. Yung LCD nila guys is 12. Tapos, take note dito, i-divide mo siya dito. Okay, divide, and then, multiply. 12 divided by 4 is 3, times 1 is 3. Plus 12 divided by 6 is 2, times 1 is 2. Plus 12 divided by 12 is 1, times 1 is 1. Magiging 6 over 12. Tapos, reciprocal lang ulit. Tingin nyo yan, magiging 12 over 6, it would become 2. So, letter A. Okay guys, cube root. Sige, tuturo ko na ulit yung shortcut. Kunin nyo yung mga last numbers guys. Last numbers ang kukunin nyo. Okay, mga last numbers. Yung 0 times 0 times 0. Yung 1 times 1 times 1. 3 times yung i-multiply sa sarili niya kasi nga cube root. Tapos yung 2 times 2 times 2, 3 times 3 times 3, at saka 4 times 4 times 4. Okay? 0 times 0 times 0 is 0. Yung sagot dito is 1. Yung sagot dito is 8. Yung sagot dito is 27. Yung sagot dito is 64. Okay, yung last number dito is 8, di ba? 8 yung last number. Dito, eto yung nagkaroon tayo ng 8. So, meaning, eto yung magiging final answer natin. Kasi nga, parehas to dun sa last digit neto. Ayun lang naman guys yung shortcut dyan para hindi na kayo mahirapan guys. Shortcut, easy, easy. Number 45 guys. Number 45 guys, same problem pa din dito. Isusulat nyo lang, AB is 6 is to 11. Tapos BC is 5 is to 8. Okay. Kunin nyo lang guys yung parehas. Ayun o, B1 at saka B2. B1 at saka B2. Ang B1 natin is 11, ang B2 natin is 5. Kukunin mo yung LCM nila guys, LCM. Ang LCM ng 11 at saka 5 is 55. Okay, ayan yung LCM nila. Ang goal mo dito guys is maging 55 tong dalawa. Ang imumultiply mo sa 11 para maging 55 is 5, di ba? Ang imumultiply mo sa 5 para maging to is 11. Sabi ko nga, kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo dito. Tapos, kung anong minultiply mo dito, ayun din ang imumultiply mo dito. Magiging 6 multiplied by 5, tapos 11
multiplied by 8. Di ba 5 minultiply natin sa 11? Dito rin, 5 din multiply natin dito. Tapos, dito sa 5, 11 ang minultiply natin. Kaya dito sa 8, 11 din ang multiply natin. 6 times 5 is 30. So, 30 na yung unang number natin. Tapos, 11 times 8 is 88. Thank you tol sa mga nag-gift. Tapos, 30 is to 88. Take note guys, pwede nating mai-reduce pa yan. Okay, may lowest term pa yan guys. Okay, hindi agad yan final answer. Kasi, pwede silang i-divide by 2 na parehas, di ba? 30 divided by 2 is 15. And 88 divided by 2 is 44. Dapat palagi guys, naka-lowest term yung sagot natin. So, letter C dapat. Thank you, Chusi. Thank you, Chusi. Okay, letter C guys. Kailangan kasi naka-lowest term guys. Guys, ipapost ko to sa YT mamaya or bukas. Thank you, Chusi. Thank you, tol. Ank. Mali. Hindi mali yan guys. Okay, number 46. A number is increased by 35%. Tapos, yung number na daw yun is naging na-decrease pa ng 20%. Take note, walang given na number Pag walang given na number, palaging 100 yan. Okay? Pag walang given na number, 100 palagi ang basis natin. Okay? Ngayon, yung 100 na daw yan is tataas siya ng 35%. So, 100 multiplied by 0.35 tayo. It would become 35. Since increase nga yan, idadagdag mo yung 35 dito sa 100. By the word increase kasi. So, 100 plus 35, it would become 135. Ngayon, yung 135 daw na yan, bababa siya ng 20%. Okay? Magiging 135 multiplied by 0.2. It would become 27. So, 135 minus 27. Bakit minus? Kasi nga decrease guys, di ba? De-decrease siya ng 20%. Hanggang no number hanggang 60 lang, Aki. 135 minus 27 is 108. Compare nyo na lang guys. 108 tayo natapos, 100 tayo nagsimula. Meaning, tumaas siya ng 8. So, 8% sagot. Easy. Guys, sa number 47 naman, okay, sa number 47, naalala nyo pa yung formula to guys? Kasi ang speed natin dito is 144 kilometers per hour. Kailangan niyang maging meters per second. Ano yung formula to natin guys para maging meters per second? Ano yung formula to natin guys? Diba i-divide natin yan by 3.6? Kasi pag kilometers per hour to meters per second, i-divide nyo by 3.6. Tama. So magiging 144 divided by 3.6. Ano magiging sagot guys? 144 divided by 3.6. Ano magiging sagot guys? Ano sagot? 40, tama. Magiging 40 meters per second na yan. Ito na yung speed natin. Ito yung speed natin. Ito yung time natin. Automatically, nawawala si distance. Pag nawawala si distance, it is speed multiplied by the time. Ang speed natin is 40. Ang time natin is 45. Ano magiging sagot natin? Pag multiply nyo lang yan, guys. 40 times 45, 180 plus 0, 1,800. Yun na guys, yung magiging sagot natin. Letter C na agad yan. Okay, number 48 tayo. Take note, tatlong magkakasunod na number. Tatlong magkakasunod na odd number daw, pag pinag-add is 147. Isang number, pangalawang number, pangatlong number. Okay, nabawala yung yung pinakamalaki. Eto guys, yung 147, i-divide mo lang siya by 3. Kasi nga 3 numbers, di ba? 147 divided by 3 is 49.
Take note guys, yung 49 is yung median. Ito yung middle. Okay? Pag nag-divide kayo, ang makukuha nyo palagi is the middle. Okay? The middle palagi yung makukuha nyo. Ngayon, kung 49 yung nasa gitna, syempre 47 yung mas maliit sa 49. Kasi nga odd numbers. Tapos, yung mas malaki sa 49 na odd number is 51. Magkakasunod lang yan guys na odd number. Okay, odd number, odd number. So, anong pinakamalaki? 51, di ba? Ayun ay magiging sagot. Okay, number 49 na tayo guys. Dito guys, nauna yung parenthesis, kaya parenthesis muna tayo. 196 divided by 14 is 14. E squared minus 5 times 6 is 30. Pag even number guys, edi even number din yung kuhanin nyo. If even number yung hinahanap, edi puro even number. Dito puro odd, di ba? Kaya puro odd number lang din. Eto guys, pag dinivide nyo to, dito it would become 14, tama? So 14 squared is the same as 14 times 14 or 196. Minus 30, it would become 166. So final answer natin would be letter B. Okay, last 10 items na tayo guys for tonight. Guys, tap na kayo. Ibibigay ko na yung worksheet guys ha, saglit lang. Guys, sa mga na-late pala, pwede nyo mapanood yung replay dito guys. Dito nyo mapapanood yung replay guys. Pag may hindi kayo naintindihan or di nyo maintindihan or hinahanap nyo yung solution para sa number na to, pwede nyo mapanood dito guys. Dito nyo mapapanood yung replay natin guys. Pa-follow na lang, tapos pa-subscribe tayo sa RedUp. Okay, sa RedUp kayo mag-subscribe guys ha. Dito guys. Ipopost ko yung replay dito bukas. Tapos guys, sa mga naghahanap ng worksheet, meron tayo dito sa Blue Up. Okay, nasa Blue Up yung worksheet natin guys. Pipicturean ko, eto guys yung Blue Up. Screenshot nyo na guys, at ipapakita ko yung mechanics. I-screenshot nyo na, papakita ko kung saan nyo makukuha yung worksheet dito. Libre lang guys to ha. Eto guys yung worksheet for today guys. I-click nyo lang yung link, mapupunta na kayo sa worksheet. Ayan na guys, yung worksheet natin. I-click nyo lang yung link na yun. Tapos, kahit wag na kayo mag-screenshot guys kasi pinopost ko din sa page yung mga sagot. Gaya dito guys, pinopost ko din sa page guys, yung mga sagot. Okay, yung mga sagot na ganyan, pinopost ko sa page. Pantay na lang mamaya guys, ipopost ko. Okay? Ito yung page guys ito yung page. Thank you Jules. Dito nyo makukuha lahat ng worksheet ko guys. Okay, let's continue guys. Let's continue number 50. Pag compound interest, di ba guys, it is principal multiplied by, thank you Patricia, thank you, it's me Khalil. Principal multiplied by 1 plus, ano na naman to? Rate raised to NT. Ayan na. Principal natin to, 1 plus rate natin or 0.04 raised to 2. Magiging 15,000 multiplied by 1.04 squared. Magiging sagot natin guys, ano magiging sagot? Wala akong calculator guys eh. Guys, wala akong calculator. Ano magiging sagot natin dito guys? Pag 15,000 times 1.04 squared, ano magiging sagot? Magiging sagot natin is 16,224. Okay, take note guys, yung 1.04 na yan, squared yan ha. So, gagawin niyo is 1.04 multiplied by 1.04 muna. Tapos, yung sagot dito, imumultiply nyo siya sa 15,000. Ayun ang gagawin nyo. Kasi tinatamad ako mag-compute guys eh. Laki. Okay guys, stay joules. Sa number 51 naman guys, ganito lang yun siya. Okay? Yung 16% gagawin yung decimal. Magiging 0.16. Tapos yung off, multiplication lang yan. 1875. Pag nagmumultiply kayo, eto lang, multiplied by this one. So, it would be
1875 multiplied by 16 muna. Huwag nyo muna kasi ilalagay yung decimal place, guys. Okay? 0, 3, 5, carry 4, 2, carry 5, 11, tapos 5, 7, 8, 1, 0, 0, 0, 0, 3. Tapos, may dalawang decimal place dito, di ba? Dito mo na ilalagay yung decimal place. Ganun lang kadali. Lagyan mo lang ng nunal, guys. Lalagyan mo ng nunal dito. Kung ilan yung decimal place dito, dalawa, di ba? Bilang ka ng dalawa, tapos lagyan mo ng nunal. Ayan na yung sagot. 290, 300, tol. Compute mo ulit. Eto ulit. Ala, work rate ulit, tapos tatlo sila. Work rate, tapos tatlo ulit sila. Sabi ko nga, gawin yung fraction, di ba? Magiging 1 over 2 yan. Eto, magiging 1 over 2. Yung 3, magiging 1 over 3. Yung 6, magiging 1 over 6. Gagawin nyo lang fractions na ganyan. Tapos, i-add nyo lahat sila. Thank you, Joanne. Thank you, Hyacinth. Thank you. Tapos, kukunin mo yung LCD. Ang LCD nila is 6. 6 divided by 2 is 3. Times 1 is 3 pa din. Plus, 6 divided by 3 is 2. Times 1 is 2 pa din. Plus, 6 divided by 6 is 1. Times 1 is 1. 3 plus 2 plus 1 is 6. All over 6. Magiging 1 na yan. Kasi kahit baliktarin mo yan, parehas din naman. Kahit baliktarin mo to, parehas din naman yung sagot. 1 pa rin naman. Hindi sa... Di ba madali lang, guys? Madali lang pag tatlo sila. Okay, cube root. Gamitin nyo na yung shortcut natin. Ano magiging sagot? Cube root yan ha. Ano magiging sagot pag ginamit yung shortcut? Ano magiging sagot pag ginamit yung shortcut? 25, tama. Kasi nga, 5 times 5 times 5 is 125. Yung last number natin is 5. Yung last number natin is 5. Galing mag-shortcut ng mga to ah. Okay, number 54. Anong sagot? Anong sagot? Ang babagal. 69, guys. Di ba yung 9 squared kasi is 81? Yung 6 squared is 36. 36 divided by 3 is 12. Tapos, 81 minus 12 is 69. Okay. Thank you, Decimo. Thank you. Uy, last page. Last page. This is the last page, guys. Nice one. Maaga matatapos ngayong araw, guys. Thank you, Patricia. Thank you, Aki. Thank you, guys. Hello. Thank you. Take note, guys. Kailangan natin makuha yung distance muna. Okay? Ito yung speed niya. Tapos, ito yung time na nauna siya. Okay? Yung speed daw ni car 1 is 72 kilometers per hour. Imumultiply mo yan sa oras na nauna siya. Ilang oras ba siya nauna? Ilang oras ba nauna? Di ba 1.5, tol? Kaya, yung 72 imumultiply mo sa 1.5. It would become, ilan? 108? 108. Ayan na. Eto na, guys. Kung 108 kilometers yung distance na agwat niya, eto yung agwat niya, guys, ha? Eto yung agwat niya. Ganito na siya kalayo kay car B. Ang gagawin naman natin is ganito. Yung speed ni car B na 90, ima-minus natin yung speed ni car A na 72. It would become 18, di ba? Okay, ito yung speed ni car B. Ima-minus mo sa speed ni car A. 18. Ngayon, etong distance na to, i-divide mo siya by 18. It would become 6. Yun lang. Ganun lang kadali. Distance, speed, imumultiply mo sa time. Multiply. Tapos, eto, ima-minus mo dito. Minus. Ayan o. Times minus. Mabaho.
Mabogol na yun. Sige, wait. Ayan na. Ayun na. Ganun na kadali. Minus plus lang yan. Ay, minus times. Let's divide. Ayan na. Okay, number 56. Eto guys formula to ulit to. Pag kilometers per hour to meters per second, ano yung shortcut natin ulit? Ano yung shortcut natin? Tama si Flamesworth. I-divide mo by 3.6 yung value. Tama? Hindi, baliktad na kayo. Pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo by 3.6 kasi yun yung shortcut natin. Okay? 180 yung nasa loob, 3.6 yung nasa labas. Isang decimal place dito, i-move mo lang siya pa right. Nag-jump ka ng isa dito, kaya meaning dito rin mag-jump ka rin ng isa, tapos mag-add ka ng decimal place. 180 divided by 36 is 5. 5 times 36 is 180. Zero na yan siya. Yung zero na to, ililipat nyo lang sa taas dito. So, sagot natin is 50. Okay, sa mga nagtataka kung saan ako yung 3.6, dito nyo mapapanood sa replay. Ipopost ko yung replay bukas. Sa mga hindi pa alam kung saan ako yung 3.6, dito nyo mapapanood bukas kasi ipopost ko yung replay eh. Siyempre, ipopost natin yung replay. Guys, sa mga hindi pa naka-follow, mag-follow na kayo, tol. Thank you, tol, sa mga nagpa-follow. Thank you, guys. Guys, thank you. Lahat po ba sa math? Bat sa YouTube mo? Yes. Lahat yan, guys, oh. Ayun, oh. Lahat yan. Math yan, guys. Ang dami, oh. Di na maubos yan, guys. Ang dami, guys. Baka maubos na oras niya. Di nyo pa tapos lahat ng video dito. Tapos, guys, kung manonood kayo ng video, i-like nyo naman. Maya naman kayo. Lalabas yan lahat? Hindi, di ko naman alam yung lalabas, guys, eh. Pag alam ko yung lalabas, guys, di yun na yung tinuro ko, di ba? Pero di ko alam yung lalabas, guys. Kaya nga, blind. Age problem, tapos na. Na-late ka kasi. Okay, 57. 8 over 9 minus 2 over 3 muna. Okay? 8 over 9 minus 2 over 3 muna. Take note, hindi parehas yung denominator. Pag hindi parehas yung denominator, kulin mo yung LCD. Yan, paano kumuha? Lista mo lang 9 at saka 3. 9 times 1 is 9. 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. 3 times 3 is 9. Kung ano yung unang number na parehas sila, yun yung LCD. LCD yan. 9. Ngayon, 9 divided by 9 is 1. Times 8 is 8. Minus 9 divided by 3 is 3. Times 2 is 6. 8 minus 6 is 2 over 9. Yung 2 over 9 na yan, i-divide mo sa 1/3. Take note, guys, pag nagdi-divide tayo ng values or fractions pala, i-keep mo yung una, i-change mo yung gitna, tapos i-flip mo yung panghuli. KCF. Keep, change into multiplication, and then i-flip mo yan. Okay? Dito, guys, yung 9 pwedeng i-divide by 3, tama? 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. Natira na lang is 2 over 3. Sa decimal, guys, pag 2 over 3, automatically, 0.6667 na yan. Okay? So, sagot natin is, pinakamalapit, so 0.66. Bang! Bingo! Bingo! Sabihin mo, bingo! Eto, guys, piniflip lang natin. Yung 1 over 3 naging 3 over 1. Ayan nga yung pinakamalapit tuloy. Sige, para tama ka, lagyan ko ng 7 dito. Yan. Tama ka na, guys. Tama na kayo, guys. Lilipit nyo eh. Okay, number 58. The ratio of A to B to C is 4:6:9. Take note, guys. Pag total yung binigay dito, it is a total value. Tama? Ang total value natin is 380.
kailangan natin ng total ratio ngayon. Total ratio makukuha pag pinag-add mo lahat to, ipa-plus mo lahat yan. 4 plus 6 plus 9, it would become 19. Yung 380 na total value, i-divide mo sa 19 na total ratio. Okay, saan ako yung 19 pinag-plus? Plus nga. 380 given. So, it would become 380 divided by 19 is 20. Ito yung basis natin. 20 ang imu-multiply mo sa number na hinahanap. Value ng hinahanap. Which is C. Si C, pangatlo. Kaya ang value ni C dito is 9. So, 20 multiplied by 9, it is 180. Letter dog. Eto nga. Sa number 59, ano magiging sagot natin sa number 59? Guys, number 59, ano magiging sagot natin sa number 59? Guys, ano magiging sagot natin? Anong sagot? Wow, gagaling oh. Eto kasi guys, okay, ito yung shortcut na ituturo ko na naman sa'yo. Sa inyo guys, may tuturo na naman akong shortcut. Pansinin niyo yung mga choices. Kasi minsan, obvious sa choices kung ano yung magiging sagot. Okay? Obvious sa choices kung anong magiging sagot. Kung ano yung pinakamalaki yung gap, pansinin niyo yung gap guys ha. Dito consistent yung gap, di ba? Dito biglang nag-jump. Kung di nyo na alam yung sagot, tapos may ganun na nangyari, siya na yung magiging sagot agad. Pag di nyo na alam gagawin nyo, tapos may ganun na pattern, parang constant yung gap dito, parang aliliit lang ng jump pa. Tapos dito biglang naging 420. Siyempre letter E na tayo dyan, wag na tayo mag-solve. Diba? Okay, sa number 60. Sige nga, sa number 60, ano magiging sagot? Kuya, pag mali kami ha, di mali nyo yun, kayo sumagot. Ako papakasalanan nyo, kayo sumagot. Saan ka kumukuha ng question, guys? Ginagawa ko yung mga question, guys. Gut feeling. Hindi kasi, guys, feeling ko letter E sagot dito, hindi ko na sinolve eh. Tama ba ako, guys? Letter E yung sagot dito. Di, guys. Kasi, guys, di ko nga alam kasi, guys eh. Kaya, letter E, gut feeling ko yung sagot eh. Feel ko letter E, malakas prayers ko sa letter E. Di ko nga alam, guys. Guys, isusolve, ang laki niyan. Thank you, Aki. Guys, ang laki niyan, oh. Hulaan niyo na lang kasi, guys. Kailangan niyo maghula. Kasi hindi lahat ng item sa exam, alam niyo yung sagot. Kailangan niyo din matuto maghula. Di niyo pala alam yung gap eh. Hindi niyo pala alam yung panghuhula eh. Tignan natin kung masasagot nyo lahat. Sige, sirit na kayo. Mali. Mali. O sige, pili na kayo. Pili na kayo. Pili na kayo. Sige, lilitan pa natin yung mga choices. Mali. Ayan, pili na kayo. Ito kasi yung formula niyan. 'Di ba 7, 18, ano yun? 43, tapos 96. Hinahanap to. Okay? Yung 7 papuntang 18 is plus 11. Yung 18 papuntang 43 is plus 25. Yung 43 papuntang 96 is plus 53. Yung 11 papuntang 25 is plus 14. Okay? Yung 25 papuntang 53 is plus 28. Nadodoble lang oh. So meaning, ang i-add natin dito is plus 56. Kasi doble ano. Eto, papunta dito is times 2. Times 2. Ngayon, 53 plus 56 is 109. 96 plus 109, it is 205. So, final answer natin would become letter D. Guys, letter D, guys. Huwag na ipaglaban.
Paano man lalaban ang hindi naman pinaglaban? Diyos ko, guys. GG na, guys. Thank you. Guys, ulit sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito. Okay, dito nyo mapapanood yung replay. Okay? Dito nyo mapapanood yung replay natin ng live. Tapos, sa mga naghahanap ng worksheet, dito nyo makukuha yung worksheet. Dito sa page na to. Eto yan, guys, oh. Mali. Thank you sa nag-send. Eto, guys, yung worksheet natin. Nandito. Ayan siya. Click nyo lang yung link. Eto, guys, oh. Ayan, dito nyo makikita yung worksheet. Thank you, Ray. Thank you, guys. Guys, GG's na ako, guys. Tapos, pipicturean ko na to, guys. Ipopost ko na dun sa page. Antayin nyo na lang. Pengeng cheat sheet. Wala po. Kulang po nga, eh. GG, guys. Thank you so much, everybody, everyone. Good night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. GG, guys. See you tomorrow. Wait lang, guys. Wait lang pala. Baka naka-live na yung tropa ko, eh. Naka-live ba si Rix? Wala, hindi naka-live si Rix Archive. Guys, GG na. Good night, guys. Ay, hindi pa pala. Wait lang. Meron pa pala akong sasagutan. Kala ko GG's na. Meron pala yung pinost ko. Saglit lang. Meron pa yung 6 divided by 2, 1 plus 2. Sasagutan ko lang to saglit. I-explain ko muna to saglit. Eto kasi, guys, PEMDAS to, diba? Magiging 6 divided by 2 multiplied by 3. Okay, pwede natin i-rewrite na ganito kasi yan. 6 divided by 2 multiplied by 3. Okay? Eto, at saka eto, they are equal. Parehas lang din. Okay? So, 6, nauna si division, kaya magiging 6 divided by 2 or 3. Multiplied by 3, it would become 9. Okay? Hindi porket may parenthesis dito, ito yung gagawin mo. Mali. Diba same din to, multiplication to. Tapos division to. Nauna si division kaysa kay multiplication, kaya division yung unahin. 6 divided by 2, naging 3. Multiplied by 3 is 9. Yun, guys, GG na ako legit. Guys, good night na, guys. See you tomorrow, guys. Good night, guys. So 9 ang magiging sagot natin sa pinost ko. GG, guys. Thank you so much, guys.